Nakahiga ka, nagpapabalik-balik, alas 3 ng madaling araw, nag-iisip kung uubusin mo ang ipon mo para bayaran na ang utang sa bahay o i-invest mo ito para kumita. Huwag ka munang maniwala sa mga eksperto sa internet na nagsasabing katangahan ang maagang pagbabayad ng utang. Ngayon, ipapakita ko sa iyo na kung minsan ang desisyong mali sa matematika ay siyang magiging pinakatamang desisyon sa buhay mo. 1. Ang paradox ng pera, ang labanan ng spreadsheet at pagtulog. Isang nakakatawang katotohanan na madalas nating ginagamit ang mathematical logic para lutasin ang mga problema na may kinalaman sa damdamin ng tao. Isipin mo ang kwento ng dalawang matalik na magkaibigan. Tawagin natin silang Ben at Ramon. Si Ben ay isang ordinaryong guro ng kasaysayan at si Ramon ay isang profesional na financial auditor. Sa kanyang ika-50 kaarawan, nagdesisyon si Ben na gamitin ang lahat ng naipon niya para bayaran ng buo ang utang sa mortgage ng kanyang bahay. Tiningnan ni Ramon ang Excel spreadsheet at napabulalas. Baliw ka ba? Mas mababa ang interes sa utang sa bangko kumpara sa kita ng investment. Nagtatapon ka lang ng pera dahil sa opportunity cost. Sa teorya, tama si Ramon dahil mas mabilis kumita ang pera sa stock market kumpara sa bilis ng interest rate ng utang sa bangko. Pero ngumiti lang si Ben at sumagot. Siguro mahina ako sa kalkulasyon, pero ngayong gabi, ito ang pinakamasarap na tulog ko sa loob. Ipinapakita ng kwentong ito ang pagkakaiba ng profit optimization at life optimization. Kapag may utang ka sa bangko na abot sa milyon-milyong piso, ang pakiramdam ay parang may invisible na pabigat na nakasabit sa balikat mo araw-araw. Marami, tulad ng mga magulang ko noon, ang tinitingnan ng araw na nabayaran na ang utang sa bahay na parang nanalo ng lottery jackpot. Ang kapayapaan na iyon, yung pakiramdam na wala nang humahabol sa iyo buwan-buwan, ay hindi kayang sukatin ng anumang spreadsheet. Sa behavioral psychology, ito ang patunay na mas natatakot ang mga tao sa panganib at pressure kaysa sa pagnanais ng maximum profit. Kaya ang unang aral ay, sa personal finance, ang salitang personal ay mas mahalaga kaysa sa salitang finance. 2. Psychological trap. Kapag ang takot ang nagkokontrol sa iyong wallet. Sumisid tayo ng mas malalim sa utak ng taong may utang, kung saan naggaganap ang phenomenon na tinatawag ng psikolohiya na loss aversion. Ang sakit ng pagbabayad ng malaking buwan ng interes ay doble ng kaligayahan sa pagkuha ng kita mula sa investment. Iyan ay survival instinct. Nakakilala ako ng maraming tao na sobrang allergic sa utang. Hindi sila makatulog kung alam nilang may bawas ang pera nila. Halimbawa si Investor Juan, napakahusay niyang kumita ng pera pero mayroon siyang debt anxiety. Ang solusyon niya ay hindi ang i-invest ang lahat, kundi ang magtabi ng sapat na liquid assets tulad ng ginto, pilak o cash para mabayaran niya ang utang anumang oras. Tinanggap niya ang pagkawala ng konting kita kapalit ng absolute security na tinatawag nating pagbili ng psychological insurance. Sa kabilang banda, maraming kabataan ang may delusion of competence, naniniwalang kaya nilang gamitin ang hiniram na pera para mag-trade at talunin ang market. Nakakalimutan nila na ang financial market ay bumababa at umaakyat, ngunit ang billing statement ng utang sa bangko ay regular na dumarating. Kung manganganib kang mawala ng trabaho, hindi ka kaagad maliligtas ng investment portfolio mo na pula at berde. Ngunit ang kawalan ng utang ay makakapagligtas sa'yo. May term na tinatawag na herd mentality kung saan hinihimok ka ng buong lipunan na maging matalino sa pamamagitan ng paggamit ng financial leverage. Pero tandaan, mas gusto ng bangko na hawak mo ang utang ng matagal hanggat maari. Dahil ikaw ang asset na kumikita para sa kanila. Kapag nabayaran mo na ang utang, binabawi mo ang sarili mong cash flow at tumitigil ka sa pagtatrabaho para sa financial system. Ang maagang pagbabayad ng utang ay parang pag-secure mo ng garantisadong kita na hindi nakadepende kung babagsak o aakyat ang market bukas. 3 praktikal na solusyon, ang F-square rule at ang kalayaan. Kaya, sa huli, dapat ba tayong makinig sa puso o sa computer?
Sa halip na pumili ng panig, ipapakilala ko sa iyo ang konsepto na tinatawag kong Freedom Fund. Bago mo buksan ang investment app o bank app mo, umupo ka muna at isulat ang sarili mong definisyon ng financial freedom. Ang F-square rule ay hindi isang mahigpit na mathematical formula, kundi isang framework ng pag-isip para idisenyo ang buhay mo. Kung ikaw ay matapang at mahimbing kang natutulog kahit bumagsak ang market, i-invest mo ang sobra mong pera para samantalahin ang compound interest. Ngunit kung ikaw ay mas gusto ang katiyakan, ilaan mo ang pera sa pagbabayad ng utang para mapalaya ang buwan ng cash flow mo. Tandaan, kahit nabayaran mo na ang utang sa bahay, kailangan mo pa ning bayaran ang property tax at insurance fees, kaya hindi pa ganap na natatapos ang laro. Gayunpaman, kapag wala na ang principal at interest ng utang, ang kinikita mo sa trabaho ay ganap ng sayo para i-reinvest o i-enjoy. Ang bahay na walang utang ay isang matibay na financial fortress kung saan maaari kang sumilong kung dumating ang economic storm. Huwag mong hayaang ang takot sa paggamit ng pagkakataon ay magdala sa iyo sa mga desisyon na magpapahirap sa iyo na makatulog. May magandang kasabihan, ang kayamanan ay ang hindi mo nakikita. Ito ay ang kapayapaan ng isip, hindi ang mamahaling kotse o malaking bahay na puno naman ng utang. Isagawa ang sleep test. Kung ang utang ay nagpapagising sa iyo alas 3 ng madaling araw, puksain mo na ito kaagad. Kung nakakabahalang makita ang pera na nakaimbak lang sa bahay dahil sa panghihinayang, dalhin mo ito at i-invest sa Global Index Fund. Walang iisang tamang sagot para sa lahat, tanging ang tamang sagot lang para sa nervous system mo. For konklusyon, sa madaling tandaan at unawain na paraan. Sa madaling salita, ang pera ay kasangkapan para pagsilbihan ang buhay natin. Hindi ito amo na dapat nating pagsilbihan. Maaari kang pumiling magbayad ng utang para makabili ng kapayapaan o mag-invest para makabili ng pagkakataon, basta't naiintindihan mo ang halaga ng bawat pagpipilian. Huwag kang mamuhay ayon sa spreadsheet ng iba, isulat mo ang sarili mong equation ng kaligayahan. Kung gusto mong pataasin ang iyong financial IQ at makarinig ng mga hubad na katotohanan tungkol sa pera na hindi itinuro sa libro, i-click mo na ang subscribe button ngayon. Magkita-kita tayo sa susunod na video.